Hello, magandang umaga muli sa inyo, mga kausapang religion. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating YouTube channel, ang Usapang Religion. At bago nga pala ako magpatuloy, ako nga pala muli si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan nandito ngayon sa Ontario, Canada. Okay, sa nakaraang nating episode ay napag-usapan natin about yung mga heretic teaching noong early church na naging dahilan upang magkaroon ng mga iba't ibang mga pananaw at paniniwala tungkol sa Diyos, sa church at maging sa salvation, no? At marami pa tayong mababasa at makikita na mga heretic teaching na until now ay nag-e-exist ang mga ito at mayroong mga ilan na mga tao at mga organization na pinaniniwalaan at sinusundan yung mga ganitong katuruan. Okay? Pero sa episode na ito ay pag-uusapan natin yung merong kinalaman sa church history at masasabi natin na isa nga doon sa mga controversial na topic sa church at hanggang sa kasalukuyan. At dito sa YouTube channel natin ay merong mga video na rin na diniscuss about sa mga babaeng pastor at yun yung ating pag-uusapan. Though ito naman ay church history at yung isang side ng aking i-discuss sa inyo because ang halos na discuss ng ating ni Sir Alvin Mulito ay yung meron ba talagang babaeng pastor, ano? So pastor yung halos kanyang binigyan ng pansin. At diniscuss doon at pinaliwanag yung mga talata na binabanggit o mga sulat ni Pablo sa New Testament. Okay. So, ito nga yung tungkol sa mga kababaihan. Yung babae bilang priest, pastor, or tagapanguna sa isang religious organization. So, sa usaping ito, hindi natin may tatanggi na isa pa rin itong maituturing na controversial. Even sa west side ng dito sa North America ay ano pa rin din yan, controversial dahil may mga area sa mundo at mga religious organization na very male dominant at very patriarchal yung context at kaya sa madaling salita ang laging bida at ang laging powerful ay mga kalalakihan at dahil na rin marahil doon sa iba't ibang mga interpretation na may kinalaman sa paglilingkod at na mababasa natin sa Bible, maraming scholar din na nagbibigay ng mga importansya at pagpapahalaga sa paglilingkod ng mga lalaki o mga kalalakihan at walang masyadong nagbibigay pansin sa mga kababaihan. Pero in early church, ang mga kababaihan ay actively participated sa lahat ng mga activities ng mga house churches in the early Christian era. Kung saan yung mga house churches na ito, especially sa Asia Minor o Asia Minor, ay nakasentro sa worship, sa hospitality, sa patronage, education, even yung communication, may mga social services at evangelization and mission. At may mga common ecclesiastical leadership in the early church na tumutukoy sa mga kababaihan. Ilan dito yung pagiging widows and virgins, yung deacons, presbyters, yung prostatis na binabanggit ni Pablo, at maging yung patronas, Yan yung mga common ecclesiastical leadership in the early church para sa mga kababaihan. And sa yung office of diaconate for women, ay nag-exist sa West by the 5th century pero hindi siya widely accepted. Pero yung office of presbyters naman ay most common in the West, yung female deacons
hindi man widely accepted, pero in the East, ito ay very common at familiar sight. So, kumbaga, sa West, yung deacon, nag-e-exist siya, pero hindi siya widely accepted, pero most common yung pagiging presbyters sa mga kababaihan. Pero sa East naman, yung female deacons ay very common and very familiar. Ano? So, hindi natin may tatanggihan kasi nasa kasaysayan yan eh, na merong sa unang mga taon ng church ay merong mga offices like deacons and presbyters na nag-exist sa church, especially kahit nung wala pang mga tinatawag na protestante, no? Yung East and West pa lang ay nag-exist na mga position na ito. Pero mula nang i-translate yung Bible sa mga language na meron tayo, ay nagkaroon ng mga pagbabago patungkol sa mga tungkulin ng kababaihan sa loob ng church, ano? At isa nga ang issue dito yung translation sa Biblia na nakatuon sa pagiging diakonos sa Greek, no? At pag ito ay translate, yung deacon simply means or refers to a leaders, minister in the church body. Pero sa salin ng Biblia, kapag ang pinatutukuyan ay lalaki, ang ginagamit ay deacon. Pero pag babae ang pinatutukuyan ng salitang deacon, ang English word ay nababago, nagiging servant, no? Anong yung translation. Pero sa Greek manuscript, parehas lang na tumutukoy sa babae at lalaki yung diakonos o mga tagapanguna o minister sa isang religious community. Example, yung Romans 16 verse 1, no? Parehong sa Greek ay diakonos yan, na tumutukoy sa lalaki o babae, pero pag yan ay translate, yung lalaki tinatawag na deacon, pero ang babae servant. Kaya sa translation pa lang, makikita natin na meron ng bias agad doon sa makikita o mababasa sa Bible. So, hindi ito nabibigyan ng pansin sapagkat majority ang nagtuturo nga kalalakihan. Dahil na rin sa structure at yung institutionalization ng church, ano, na naging sanhi ng removal of women's ecclesiastical role. Dahil naging very structured and institutionalized yung church nito. At sabi nga sa history, nangyari ito late Byzantine period noong mga 1261 to 1453. So, nangyari itong removal ng women's ecclesiastical role sa church. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng kasaysayan at Biblia sa issue na ang mga kababaihan bilang tagapanguna, bilang pastor o pari sa isang religious organization? Alam niyo po, sa Roman Catholicism, malinaw sa kanila na tinututulan yung pag-ordain ng mga babae bilang priest. Ito yung, hindi ito yung sumasakop sa early church, pero ito yung siguro mga late 4th century, nagkaroon ng mga ganitong mga usapin. Pero isa itong serious crime na pwedeng magresulta ng excommunication kapag inordain yung babae bilang priest. Pero sa Church 1976, yung declaration on the questions of the admission of women to the ministerial priesthood, na binabanggit doon na hindi kinukonsider ng church yung pag-authorize ng mga kababaihan sa priestly ordination for doctrinal and theological and historical reason. Kaya ang Roman Catholic ay maraming dahilan kung bakit nila ito kinokondem at hindi nila ito ginagawa. At isa marahil dahilan ng mga RCC yung pag-appoint ni Jesus sa 12 disciples na lahat sila ay mga lalaki. Kaya ang ordination at ministerial duties ay para lang sa mga lalaki. Pero sa Biblia, malinaw din na mayroong mga babaeng alagad at tagasunod si Jesus. Na may mga babae din at inatasan si Jesus na humayo at magbautismo. Malinaw yon, mababasa natin yon.
ang mga inatasan ni Jesus sa Galilea ay hindi lamang mga alagad, yung kanyang mga alagad, kundi lahat ng kanyang mga tagasunod, at we can assume na may mga babae sa panahon na ito. Nandun din yung mga kilalang Maria, ano? At sa Galatians chapter 3 verse 28 na sinulat ni Pablo, na binabanggit doon, no male and female, na wala ng pagkakaiba yung lalaki at babae. And we can also imply here na sa paglilingkod ay walang mataas o mas mababa na tinitingnan ng Diyos. So isa pa sa palaging pag-a-appoint ni Paul, at isa pa yung palaging pag-a-appoint ni Paul sa mga babae na maging mga deacon sa isang church tulad ni Phoebe, doon nga sa Romans 16 verse 1. At meron din siyang mga nakasamang mga kababaihan gaya ni Euodia, ni Syntyche, o anong ba pangalan ito? Syntyche, ano? Doon sa Philippians chapter 2 verse 2 to 3, no? Kasama ni Pablo sa mga paglilingkod sapagkat meron siyang mga women's co-workers sa kanyang mga missionary journey. At isa din, yung matibay din na batayan ng Biblia na ang mga babae ay may mga karapatan at maging isang ordained minister na matatagpuan doon sa sulat niya sa Titus chapter 2 verse 3, na si Paul ay merong isang tagubilin sa mga babae, lalo na sa mga matatandang babae na madami ng karanasan sa paglilingkod. Sila ay katulad ng mga priest, dahil yung termino na ginamit ni Paul dito sa Titus chapter 2 verse 3 ay yung Greek word na heroplepes, ano? Heroplepes na ginamit niyang term na Greek word. At sa pagsinalin nito ay nangangahulugan nito ng reverend or priestess na tumutukoy doon sa pagsasagawa at pangunguna sa mga rituals and sacraments sa early church, ano? At maging sa church history, may ilang mga evidences na na-discover na nagpapakita na may mga babaeng gumaganap sa pagsasagawa at pangunguna ng mga sacrament sa isang church. Si Ali Cateus ng isang faculty ng Regent George Institute of Catholic Research ay nakadiscover ng isang artifacts na may mga nakaukit na babae, no? Ayon doon sa isang article ng Regent George Institute for Catholic Research, ang mga na-discover ni Ali ay mga ivory pyx na may nakaukit na isang kasarian na sa may altar ng isang simbahan sa Church of the Holy Sepulchre ng Jerusalem. Ito yung simbahan na ipinatayo ni Constantine na pinaniniwalaan din na cave na pinaglibingan ni Jesus nung siya ay inilibing, nung siya ay namatay. At ito din yung site kung saan si Mary Magdalene at iba pang mga kababaihan ay pumunta sa linggo ng umaga para puntahan si Jesus. So, very interesting na yung church na ito doon sa Jerusalem, yung Church of the Holy Sepulchre, na kung saan ay pinaniniwalaan na libingan ni Jesus, na kung saan ang kanyang unang mga dumalaw ay mga babae, ay merong natagpuan na mga artifacts itong si Ali Cateus. So, sa karamihan, at yung karamihan na na-discover niya ito ay mga bato, vase at pyx na ang date ay approximately around 430 AD to 500 AD. Sa mga nakaukit na ito, may mga babae na nakataas ang mga kamay at may mga hawak na chalice at sila ay nasa tabi ng altar. So yung gesture na ito, yung pagtataas ng chalice, ay nire-recognize as a liturgical and perform act o liturgical act performed by priests. Kaya according kay Cateus, kay Ali, na author ng Mary and Early Christian Women, Hidden Leadership, the artworks illustrate that early Christian women routinely
perform as clergy in Orthodox churches. So pinaniniwalaan ni Ali na yung mga artifacts na kanyang natagpuan ay merong mga kababaihan talaga na gumaganap sa pagsasagawa ng mga worship, liturgy, and sacrament sa Orthodox Church, early Orthodox Church. So the art speaks for itself because women are seen at the church altar in the three of most important churches in Christendom. At dito ngayon church ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Yan yung sinasabi ni Catechus. So naniniwala siya na women's participation in liturgies and the Eucharist in the early church was a routine. So makikita natin yan sa mga sa Google, sa internet. At mababasa at mapapanood ninyo yung mga video na ito. At hindi natin pwedeng pasubalian yan sapagkat merong mga evidences kahit na sa kasaysayan ng church ay inalis yung mga role ng mga kababayan nito, pero meron pa ring makikita na mga bakas ng nakaraan na meron talagang mga gumaganap na mga babae bilang mga priest. Isa pa, doon sa isang kilalang Christian historian na Italian scholar na si Giorgio Otranto. Si Giorgio Otranto ay nakadiscover din mga early writings naman na approximately ang date ay nasa 494 AD. So na-discover ni Giorgio yung mga early letter na ito na gawa ng mga early bishops at mga papal letters na nakalagay sa mga burial vaults. Na nagsasabi may mga babaeng ordained na nagsasagawa ng sacraments ng church. Sabi ni Otranto, meron daw mga evidence na merong mga female priests in the early o Asian church na naglalaman ng iba't ibang mga documents, including yung letter sent ni Pope Gelasius in 494 AD to Bishop in southern Italy and Sicily, At naka-quote doon yung sinabi ng Pope na sinasabi, "We have learned to our annoyance that divine affairs have come to a such lower state that women are encouraged to officiate at sacred altars and to take part in all matters imputed to the offices of the male sex, to which they do not belong." So, ito yung nilalaman ng mga sulat na natagpuan ni Otranto, mga early documents na sulat ng mga bishops and papa. At meron pang mga some scholars, bagamat merong mga some scholars na hindi pinaniniwalaan nito at kumbaga ay kinokontra yung mga sulat na ito dahil para sa kanila ang nilalaman ng sulat ni Pope Gelasius na referring to women ay isang mga deacon, hindi mga priest. Pero para kay Otranto, sinasabi niya itong mga babaeng ito ay hindi lamang simpleng mga deacons, kundi sila ay nagpa-function as a priest na nag-administer ng mga sacrament at mga liturgies sa church. At nagbigay din siya ng ilang mga documents pa, si Otranto, by Atto, yung bishop ng Vercelli in northern Italy, na nabuhay ng mga 9th o 10th centuries, sa panahon ni Emperor Justinian Novella and Gregory the Great. Sinasabi doon ng bishop na merong name na Theodora, recorded in 9th century inscription in the Basilica of Saint Placide in Rome, and other inscription attest to other women functioning as priests with Asian communities in the Mediterranean basin. Yung nilalaman ng sulat na ito. So, meron din siyang mga sinasite na mga evidences na yung mga powerful abbesses, ito yung tinatawag na head ng mga abbess of nuns, ay tinatawag na ordained before becoming responsible sa mga monasteries ng mga kababaihan during the Middle Ages.
So maraming mga documents, articles, or mga letters na natagpuan itong si Otranto na nagpapakita na meron ding mga ordained female o women sa panahon na ito na kinikilala ng mga bishops, ng mga papal sa panahon ng early church, no? So itong mga archaeological facts, no, yung mga na-discover ng mga vase, bato, letters and writings, no, ay nagbibigay support sa mga claims ng mga nagtuturo ng mga scholars na merong mga kababaihan na gumaganap bilang priest or pastor in the early church, no? Bagamat very malinaw, supported ng Bible, though nagkakaiba tayo sa mga interpretation, but pag tiningnan natin yung context, talagang merong mga priest at pastor na tinuturo, ay nagbibigay ito ng support doon sa claim na merong mga babaeng mga pastor at pari. So maaari din ninyong tingnan ito sa internet, sa Google, para makita yung mga artifacts at ilang mga documents na discover na nagbibigay information na mayroong mga priests and pastors sa early church. And you can search also to the EWTN ng RCC or yung Eternal Word Television Network ng Roman Catholic Church. At dito makikita ninyo yung mga articles na nagtuturo, posted mga 1991 pa, na merong mga artifacts nga at mga documents na nakita na nagtuturo na mayroong mga babaeng pare at pastor. So hanggang dito na lang muna tayo mga kausapang religion, at sa susunod ay tatalakayin na lang natin muli yung iba pang mga usapin gaya ng mga 7 ecumenical councils na tumalakay doon sa usaping heretic na kinaharap ng simbahan. At mga ilan pang mga usapin tungkol din sa Biblia ay sa mga susunod na mga panahon ay ating i-discuss. Medyo napahaba ngayon, subalit salamat dahil patuloy kayong sumusubaybay dito sa ating YouTube channel ng Usapang Religion. So hanggang sa muli, paalam.